Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Video ito ni Mildia Dia, ang isa sa mga attorney ni Digong, kung saan ay parang aso na hinahanap ang kanyang amo na kinidnap daw at nawala sa facility ng ICC. Ngayon, hindi niya alam na si Digong, isa sa mga binabantayan na itong taong merong napakalaking kaso. Kaya hindi basta-bastang ipagsasabi ng ICC kung saan nailagay si Digong for security reason yan. Yan talaga ay kanilang protocol sa ICC na kapag merong malaking isda na nahuli, ay hindi yan ipagsasabi kung nasaan nakalagay. Kaya ang aso talaga ng isang tao kapag nawala yung kanyang amo, ay naghahanap ito. Pero ang masama kay Mildia Dia, ano ba itong apelido na to? Ang masama sa kanyang sinasabi ay sabi niya kinidnap daw at isa daw sa grand plan. Ano bang grand plan na yan? Anyway, narito ang video atin panoorin. Have given us the name of the hospital, so we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss of this time, and lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? Ayan, grand plan. At meron siyang sinabi dito, lokohan daw. Ito, balikan natin ha. Time and lokohan na to. I think. Ayan, bakit singitan niya pa ng lukuhan? Bakit lukuhan? Talagang may kaso si Digong eh. Napakalaking kaso. At kapag arestado ka na, ay iba na yan. Ang freedom mo ay medyo 50-50 na lang yan. Hanggang sa makonvict ka tuluyan. Kapag nababaan ka ng sentensya, ay talagang wala nang pwedeng makialam sa'yo. Itong si Mildia Dia ay wala nga itong wala itong visa yata o passport. Sumakay lang daw siya kasi pinahintulutan siya kasi sabi ay pwedeng magsama si Digong ng isang legal attorney. So siya yung sumama, isang legal counsel. Kaya dito, kung magsalita ay grand plan daw. Ano bang grand plan? Ang grand plan ay huliin yan. Kasi meron ngang napakalaking crime for humanity. So labas na tayo dyan sa ICC. Meron silang mga dyan may batas ang ICC na sarili na hindi pwede pang himasukan ng tagalabas, di ba? Nandiyan na sa kustodiya nila si Digong. So nasa kanila na lang yan kung i-disclose nila ang ginarulunan, kung sasabihin nila o hindi. Pero high value kasi ito si Digong, malaking isda, ay kailangan talaga na medyo itatago siya sa mata ng publiko. So yan yung rule dyan ng ICC. Hindi ang ICC na parang lang, yung parang detention center lang dito sa Pilipinas na pwede tayong dalaw ng dalaw. Iba doon, talagang secured ang doon, ang kanilang suspect. Naka-secured yan, nakatago. Kaya wala tayong dyan. International court yan hindi yan sakop ng Pilipinas. Kaya ang batas natin na hindi pwede sa kanila. Di ba? Kaya itong si Mildia Dia ay may din palang bunganga nito. Kalukuhan daw eh. Okay, so anyway, tapusin natin tong video. Atin pakinggan ng mabuti itong pinagsasabi niya. Plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines, and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. You requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to, and we assume that he was brought here last night after the training. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere.
but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of None. zero, sir? We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. Oh. He doesn't even have his medicines with him. Pero doon po siya sa ambulance sumakay. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records mo sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot. Ganito ginagawa Ayan, niya. so diyan na tayo magtapos. Nalulungkot siya kasi nawawala ang amo niya. Para siyang aso na naghahanap eh. Yung amo mo ay nasa mabuting kalagayan pero hindi i-disclose, hindi sasabihin kung nasaan. Kasi high value nga yan na na suspect. Suspect pa eh kasi hindi pa na-proven guilty. Pero kapag nabasahan na yan at nababaan ng sentensya ay yan ay talagang ikukulong na at hindi na maririnig pa, di ba? Yun ang kanyang kabayaran sa kanyang kasalanan. At ayon dito sa mga marinig natin na mga chismis, ay lifetime sentence daw ang ihahatol kay Digong. Pero alam naman natin na matanda na si Digong, so bigyan na daw ng nasa 30 years lang of imprisonment si Digong. Siya ngayon ay 80, so plus 30, abot pa kaya yan ng 110? Hindi na siguro, di ba? Kasi ngayon pa nga lang hindi na makapaglakad eh. So ito naman ang pinakamabigat na paratang ni Media del Dia. Ano bang apelyido to? Ang hirap bigkasin. Ang sabi niya, kinidnap. Paano nangyari kinidnap? Inaristo na nga yan eh. Nasa kustodiya na ng ICC, International Court. Hindi yan kinidnap. Mayroong mga papeles yan na legal na bago yan arestuhin ay nagipag-usap muna ang ICC, Interpol sa ating pamahalaan. At lahat ng mga yan ay merong legality. Legal ang lahat ng pag-aresto. Merong kompletong papeles, merong warrant of arrest. Sinasabi kasi nila na wala daw. Merong warrant of arrest. Hindi kagaya ng Pilipinas ang Interpol at ICC na hindi sumusunod sa batas. Ganyan ang mga European. Ang batas ay batas. Hindi tulad sa Pilipinas na kahit walang warrant of arrest, noong tukhang ay pinapasok ang mga bahay, di ba? Tinatadyakan lang, and then hindi na binabasahan kung anong kasalanan. Binaril ka agad, babarilin. Yun ang hindi tama, mga kababayan, di ba? So anong masabi nyo dito sa asong ito na naghahanap sa kanyang amo at sinabi kinidnap daw? Kinidnap, inaristo na nga yan eh. Hindi yan kinidnap. Inaristo yan dahil may kasalanan sa International Court kasi hindi kaya ng Pilipinas aristuhin. Kaya yan, International Court na ang ahatol sa kanya. At hindi lang yan, pati United Nations ahatulan din siya. Kaya napakaraming kalaban ni Digong ngayon. Ito na yung sukdulan, yung pinakarurok, pinakamataas na karma sa kanya na dumating. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang para palagi tayong updated at makatulong sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.